Ikinagagalit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ininspeksyon na river wall project sa Plaridel, Bulacan na halos 100 milyong piso ang halaga. Marked as completed na kasi ang naturang proyekto pero ani Dizon, iniwan itong nakatiwangwang at kailan lang sinimulan ang konstruksyon nang uminit na ang issue. Samantala, iginiit naman ni Dizon na taong 2023 pa ibinunyag ni Senator Joel Villanueva ang mga anomalya sa flood control projects nang hindi pa ito isang national issue. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Yan ang mga kataga ni Secretary Vince Dizon matapos ang unang site inspection sa isang flood control project sa Plaridel, Bulacan bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa DPWH, Wawaw Builders ang contractor ng river wall na higit 96 million pesos ang halaga. March 2024 ang simula ng konstruksyon at dapat natapos sa loob ng 9 na buwan. Pero wala pang 3 buwan, nakalagay dito, 100% accomplished na siya. Bayaran si Wawaw Builders, siya ang contractor, si Wawaw, July 21, 2024. So, 1 month after. Kabilang ang Wawaw Builders sa 15 contractors na nasa listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakorner ng bilyon-bilyong pisong flood control project sa bansa. Taong 2024 pa tagas completed ang river wall project na ito sa bahagi ng Plaridel, Bulacan. Pero sa pag-inspeksyon ng DPWH, tumambad sa kanila ang malaking backhoe na ito at yung kalat-kalat na mga lupa dahil 3 weeks ago pa lamang nagsimula ang pagsasagawa ng proyekto. Kinumpirma ng subcontractor na kasisimula lang nilang gumawa sa lugar nung 1 buwan at utos umano ng kontraktor. Basta po tatapusin ko lang po ng madalian. Ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. Kaya't on the spot na pinablacklist ng kalihim sa mga government projects ng Wawaw Builders maging ang partner contractors nito at Sims Construction Trading. Pinadismiss naman ng DPWH officials na signatories ng proyekto sa pangunguna ng dating Bulacan District Engineer. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Posible ring matanggal sa pwestong 2 pang DPWH officials na sina Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon naman kay Dizon, dati nang ibinunyag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mga anomalya sa flood control projects bago pa ito maging national issue. I would like to personally thank Senator Joel, because as early as 2023, he was already calling this out. I know he's being accused of a lot of things, but the fact is, in 2023, when this was not yet a thing or hot, Senator Joel was already calling this out. Sinabi naman ni Villanueva na hindi siya patitinag sa mga maling akusasyon laban sa kanya, hakbang lang anya ito para ilihis ang issue sa kung sino talaga ang dapat managot sa mga anomalya. Tiniyak naman ni Dizon na patuloy ang paglilinis sa kanilang hanay, pagpapanagot sa mga sangkot na kontratista at paglalagay ng safeguards sa mga proyekto ng DPWH. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.